Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor o kaya ng iba pang mga health experts, ang inyong tita kayang magtanong sa mga health experts. Welcome po dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa panganganak. Pero kasi meron pong nanganganak na ang gusto po nila nasa bahay lamang o kaya nasa lying-in po at hindi OB-GYN magpapaanak sa kanila kundi isang midwife. Syempre, ang tanong natin, ito ba ay okay lang na midwife ang magpaanak sa atin? Although, yung mga nanay nga natin kumadrona naman na nagpaanak sa kanila pero lumabas naman tayo maayos, di ba? So mamaya pag-usapan po natin yan dito po sa ating palatuntunan. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Ang Parkinson's disease ay isang neurodegenerative disorder na kung saan nanginginig at nawawalan ng koordinasyon ang mga tao usually over the age of 60. Sa isang bagong pag-aaral, kinumpara ang gut microbiota ng mga taong may Parkinson's disease sa 5 bansa. At natagpuan ng mga researchers na bagaman at sa bawat isang bansa ay iba-iba ang mga gut bacteria, lahat ng mga may Parkinson's ay mas bumababa ang bacteria kapag sila ay gumagamit o umiinom ng vitamin B2, riboflavin at saka B7 o biotin. Ang mga researchers po ay sinasuggest na ito ay maaaring mag-contribute sa neuroinflammation at ang supplementation ng mga bitaminang ito ay maaaring makatulong para sa ilang taong may Parkinson's disease. At ngayon mga kaibigan, kasama po natin dito sa ating palatuntunan, hindi po alak. Siya po ay midwife at nurse, si Remy Martin. Pero hindi Martin, dito Hello sa atin. Pinoy tayo Pero tulad ng alak, masarap. Hello Remy! Hello po! So, paano ba ang tawag sa midwife? Miss Remy, Ma'am Remy, Nurse Remy, Midwife Rem. Midwife Rem, oo. Opo. So yun ang tawag sa inyo. Yes po. Pero nag-nursing ka rin, di ba? Yes po, nag-nursing din po ako. O, nakapasa ka sa board exam? Yes, inuna ko po muna si midwifery po. And then nakapasa po ako ng board exam. And then nag-continue po ako ng nursing. Then okay. nag-take din po. Okay naman. Pasado, no? So bakit nag-midwife ka muna? Actually, yung mother ko is a midwife. Is a government lying-in midwife po. Okay, so parang minana kay nanay. So nung bata po ako is dinadala po kami sa lying-in. So nakakakita na po ako ng mga nanganganak. At nagustuhan mo yung Yes. gusto mo magpaanak? Opo, medyo hindi ko na po masyadong nagamit si nursing. Pero in terms of taking care of patient, bedside care, is yun naman po ang naitulong ng nursing. Mo. Yes. Oo. Pero ang love talaga is handling ng baby and Oo nga, pero sa ngayon ba, marami pa rin anak through midwife? Yes, ma'am. Marami po. Kasi po marami na po tayong mga lying-in facilities, especially dito sa Metro Manila and provinces natin. Meron na po tayo mga registered midwife po talaga yung mga nag-handle. So anong difference ng pagpapaanak sa isang OB-GYN at saka sa isang midwife? Pagdating po sa sa handling sa midwife is mga uncomplicated pregnancy po ang mga hinahandle po namin. So pag alam nyo normal talaga yung yes po, pregnancy for example niya. po, pangalawang baby, walang medical complication, walang problema sa pagbubuntis niya, pwede po namin yun i-handle. Then kapag meron pong mga complication, then yun na po yung i-refer namin sa
mga partner OB namin. Yun naman po ang kagandahan nun, partnership with OB-GYN po kami. Okay. At saka ikaw, ang advantage mo, kasi nurse ka, so yung additional care Yes, ng isang opo. nurse, alam mo. Pati Yes po. siguro pag suot ng Suwero mga po, suwero, yan oo, po, ikaw opo. rin. Yes, ma'am. Oo. Opo. Pero ang midwife ba? Nagkaganon din? Yes, Nagsusuot ng opo. suwero? Meron po kami pinag-aralan training nyo for rin that yun. po. Opo, may training po kami for that. So, okay. Kumbaga yung mga midwife natin dito, especially ngayon, naging bachelor na siya. So, well-trained po ang ating mga midwives ngayon. So, malalaman nyo kung normal yung panganganak niya kung ang woman o yung buntis nagpatingin sa doktor beforehand. Paano kung hindi nagpatingin? May mga iba na gano'n, di ba? Pupunta na lang sa line-in clinic Naku, ma'am, kung hindi kailan po- manganganak opo, tita, na. Hindi po natin maiiwasan yan, Oo. ma'am. Actually, may mga cases po kami. Marami kaming mga pasyente na walang check-up. Kaso pag nandyan na po, hindi namin pwedeng hindi i-attend para maging safe yung delivery nila. So, paano mo So, malalaman kung kaya ko tong paanakin? May mga may mga laboratory test, may mga ultrasound po silang kailangan na ma-check din po namin para makita namin na pwede siyang manganak ng normal. So, paano kung kunyari nandun na, nagle-labor na siya? Ilalab nyo pa rin muna, tsaka i-ultrasound? Pag imminent delivery po, yun po Oo. yung tinatawag namin imminent delivery na no way out na po, parang no way out na kami na i-handle yung patient. So, pagdating sa oras na yon, emergency cases na yon So, kailangan na namin silang Paanakin. Opo. Whether you like it or not. Opo. Ganun po talaga. Oo. Kasi minsan, ma'am, meron po kaming mga pasyente na naabutan sa tricycle, naabutan sa mga jeepney, mga ganun po. Hindi po namin maiiwasan yun talaga. Oo nga. So, kailangan namin i-handle. Then, kaya po kami may mga trainings. For example, yung BMONC training namin for the midwives is BMONC, Basic Emergency Maternal Obstetric Care. So, yun po yung mga emergency cases. For example, breech presentation, which is suhi yung baby. Nauna yung paa. Nauna ang paa. So, may mga itinuro po sa amin na training kung paano namin papalabasin or i-handle yung ganong case. Okay. Then, for example, biglang hypertension yung Si mami. pasyente, yung ang blood pressure niya is tumaas. So may mga alam po kami dun sa training na yon na itinuro sa amin para ma-handle namin ng tama yung pasyente. And then after namin ma-handle yon, tsaka po namin i-refer yon sa mga malapit na hospitals namin. Oo. Paano yung suhi? Paano nyo ilalabas? Kasi Yes, usually meron yan, pong- sasabihin, cesarean daw Meron pag suhi. actually po, hindi po namin tinatanggap pag alam po namin na hindi pa lalabas. So, may bakwento ko na lang din po, ma'am. May pasyente kami na scavenger. So, Nagpupulot ng basura, nakakalkal. Papunta po sila nasa jeep siya. Papunta po sila ng hospital dito sa may Quezon City. Along the way, sabi ni patient is, manganganak na ako, Di na niya lalabas kaya. na. Si jeepney driver po, alam po ang clinic namin. Oo. Diniretso po sa amin. After nun, pagdating po namin, is nakalabas na yung kalahati. Pero paa. Paa. Okay. So, wala po kaming choice, kundi i-attend si patient. Doon na po kami nagpaanak sa jeep. Kasi wala na po kaming hindi na po namin siya pwedeng. So, nasa labas pa kayo ng Nasa clinic? labas po kami ng clinic. Oo. May maneuver po kasi kaming doon. At Ginagawa. itinuro, para mailabas namin ng yung baby. Ano yun? Pero Parang naman po. tinitwist nyo parang bote. Parang ganun po. Basta may maneuver po kaming yung tinuro sa amin sa training. Ayun, naman, sa awa ng Diyos naman po, ay nailabas naman po namin ng safe yung baby. Wow, nang hindi sinesaryan yun Opo. Oo. Pero hinihiwaan nyo rin yung vagina ni mami. Depende po, ma'am. Depende po sa pangangailangan. Kasi may pero as much as possible is hindi po. Kasi pag hiniwaan, source of infection, yung magkakaroon ng bleeding, sa amin po as a midwife po is as long as hindi po kailangan. Talagang natural. Oo. Natural labor pain. May ginagawa ba kayo para palabasin siya? Hinihimas nyo ba yun siya?
Sa amin po yung namin, yung ginagawa po namin sa clinic is para to ease yung pain nila. Binaback massage namin sila. Yung mga midwives namin, yun ang ginagawa. Kasi yun lang po yung maitutulong namin sa kanila eh. To ease the pain. Oo, to ease the pain talaga. Pero hindi nyo sila sinasaksakan ng mga pain relievers? Hindi po tita. Kasi pag ganun po is mag-under OB-GYN po sila. Hindi po kami allowed sa midwifery, sa midwife po, hindi po kami allowed magbigay ng ganun. Hindi kayo hindi talagang kayo, natural way po talaga. Oo. So as much as possible, gagawin nyo ang lahat para mailabas si baby ng natural. Yes. Pero paano malalaman kung hirap, hindi talaga mailabas? May mga may mga indications po kami, medical indications kung hindi po talaga kaya. For example po, kung within 2 hours at kunyari nagpo-push na po kami at hindi talaga kayang ilabas, that's the time po na wala pang 1 hour or actually 1 hour, magde-decide na po kami na hindi talaga kaya. So may mga medical indications kami na malalaman namin kung hindi po talaga kaya. So that's the time po na kailangan namin ng partner, partner OB namin and then sa hospital po. Pero may OB-GYN kayo sa clinic? Yes, ma'am. We have 5 OB-GYNs po. So meron po kaming nagko-consult, meron din po silang yung OB na nag-ultrasound din po, mga perinatologist namin. Okay. So kailan lang pumapasok si midwife? Pumapasok po si midwife kapag ang pregnancy ni mami is normal. So for example, wala pong complications sa pagbubuntis niya, wala siyang hypertension, wala siyang diabetes, walang mga thyroid problems, pwede pong hawakan or pwede pong i-handle ni midwife. Oo. Pero may mga istorya kasi na nakalabas na raw yung ulo. Pagkatapos biglang nasakal doon sa vaginal canal ni mami. Anong gagawin nyo doon para mapabuka uli? May mga times po na tawag po namin doon ay nailabas si ulo, malaki po yung shoulder. Shoulder dystocia po yung tawag doon. Or minsan naman po, maraming nakapulupot na cord ni baby. So may maneuver din po kami na tinrain din po sa amin kung paano po namin gagawin yung mga cases na ganun. Ang po namin, ang focus namin, mailabas si baby. Oo. Yung po Kasi talaga kapag yung focus hindi namin. nailabas, mga ilang minuto lang ba dapat? Dapat po within 1 to 2 minutes mailabas na namin yung lahat ng ni baby kasi po mawawala na po siya ng oxygen noon. Okay, kahit nakakabit pa yung pusod niya kay mami. Yes, opo, kasi may ipit na po siya. May ipit po yung head ni baby. Oo. Pag nailabas yung may ipit yung para siyang masasakal po. So paano yun nga, yung kung malaki yung shoulder, anong ginagawa nyo? Binabali nyo yung Actually shoulder? po, may times po, may experience po ako na kinailangan ko pong baliin yung shoulder ni baby. Okay. Kasi para po mailabas ko siya. Kasi hindi naman po namin siya pwedeng dalhin sa hospital na nandun pa yung head ni baby na alam mo yun, nakahang, ganon. Yes. So, kailangan po namin siya, may po ako nun, may experience po talaga ako nun na binali ko yung shoulder po. Naman po yun, ma'am? Newborn siya, so babalik ulit yun. Hindi siya magkakaroon ng fracture. Okay. Oo. Akala ko napilay. Kawawa naman. Pilay, ma'am. Ang aga mong pinilay. So, kailangan may maneuver po kaming ginagawa sa shoulder ni baby. Okay. Para mailabas po namin siya. At bumabalik naman sa dati. Yes, opo. Oo. Hindi siya nagiging Hindi po PWD paglabas. Hindi po. Oo. Okay. So, paano yun kung kunyari nasa labas? Siyempre, environment marumi. Opo. Diba? Paano nyo napapanatiling safe and clean yung environment? Pag mga ganong case, ma'am, na for example, nanganak na sa jeep, nanganak na sa tricycle. So, meron po kaming Kusapin mo nga yung ating mga tagapakinig. dinadala na po namin yun agad dun sa may delivery room namin. Na after nun, well disinfect naman yun. After nun. And then we have pediatrician din naman po na mag-check din dun kay baby. Oo, okay. Kasi yun ang importante. Yung mga partners, OB and pediatricians po namin. Pero ang iba nga, ang problema, merong infection kaagad.
bad na Opo. nangyayari no, kapag nilabas si baby. Kahit nasabihin natin na hindi naman hiniwaan si mommy. Pero di ba ganon may nangyayari? May nangyayari pong Oo. ganon, pero mostly po is under monitoring si baby ng within 24 hours. And then kapag may mga signs and symptoms of infection, then si pedia po is nagbibigay na po agad ng mga ng agarang Gamot. medications yan. So, ang lying-in clinic ba, meron ding mga incubators? Incubators po wala po. Hindi po okay. kami, ang mga lying-in clinics po is hindi po nag-a-accept ng kulang sa buwan. So, below 35 weeks is hindi po pwede. 37 hanggang 42 weeks po. Yun po okay. yung normal natin na age of gestation ni baby. Oo. So, kaya ba sila nagkukumadrona kasi mas mura? Isa rin po yun sa isa rin po yun sa napakalaking Considerations. considerations ng ating mga mommies dahil mas mura po yung fees po talaga Totoo. pagdating kay midwife. Pero, paano kung kunyari, ma-under PhilHealth sila? Nasasagot ba ng PhilHealth kahit kumadrona ang nagpaanak? Yes, meron po. Meron pong case rate si PhilHealth po na medyo malaki naman po ang kanilang doon, ang binibigay ni PhilHealth. So nasasagot po ni PhilHealth yung ibang expenses na sa panganganak. So kailangan po inaano rin namin na mag-enroll po sila sa PhilHealth. Oo naman. Kasi sayang na malaking sayang bagay. po ang Oo. kanilang benepisyong na matatanggap po sa atin. Oo, kasi kahit lying-in clinics po, sila ay accredited ng Yes PhilHealth. Pero dapat i-check nyo. Yes Diba? po. O i-check nyo. Sa pa yung lying-in clinic nyo? Meron po kaming Quezon City, Zetis Pink Angels Quezon City and Zetis Pink Angels Laguna po. So meron po kami dito sa QC, meron din po kami sa sa Laguna. QC yan? Sa may Tandang Sora, Kulyat and Project 6. Okay. Yes, and then Santa Rosa Laguna po. Dalawa dito sa Opo, sa dalawa Metro po dito Manila. sa- Oo. Gaano karami ang ipinapaanak nyo sa bawat isang araw? Hindi naman po kasing dami ng sa hospital, Oo. pero minsan po kasi may sunod-sunod na 2 sa isang araw, 3 sa isang araw. So depende po sa may po kasi mami, meron pong parang peak season ng aming Kailan ang peak season ng panganganak? mula Para malaman natin kailan ginawa. Opo. Umagawang malamig ang malamig ang panahon. So pag December ginawa, At mga... saka araw ng mga puso. Kaya pala ang dami pinapanganak ng September, Bear. October, November, Actually, ma'am, December. that's the peak season po. Bear months. Talaga? Yes. Mm-mm. Opo. Talaga? Wow. So hindi ka na natutulog noong mga panahon na yun? Pag ganun po talaga, medyo sunod-sunod po yung Kasi aming syempre mga kahit anong oras yan di ba? Yes po, ang po, ang panganganak po is walang pinipiling oras, umaga, tanghali, or madaling araw. Kaya kailangan naka-on call po kami lahat. Tapos yung sinasabi nila minsan na kapag daw nailabas yung bata, nakakakain daw sila ng dumi ni mommy. Bakit nakakakain ng dumi? Ang dumi po ni mami, hindi po siya dumi ni mami. Kasi iba po yung daanan nung dumi ni mami dun sa daanan ng yung vaginal canal niya. Baka po yung nasasabi po is nakakakain po ng sariling dumi ni baby. Si baby ang dumumi? Opo. Nung habang ipinapanganak siya? Pwede rin po. Habang nasa loob po, pwede rin po siyang dumumi sa loob. Yun po yung tinatawag na meconium-stained amniotic fluid. Okay. Nakakakain siya, pero ang effect po nun is yun po yung nagbabara sa mga daanan niya ng hangin. Nakaka-inhale po siya. Yun po yung tamang term doon. Nakaka-inhale siya nung meconium stained na yun, na yun po yung mga bumabara sa daanan niya ng hangin, kaya nagkakaroon ng mga infection si baby. Hirap sa paghinga, hindi na nakakadede. So, yun po, papasok na po doon yung i-check ni pedia, magkakaroon na ng mga treatment, prophylaxis treatment. Pero hindi niya sinasadya. Pwede bang pigilan yun? Hindi po, Okay. ma'am. Hindi siya napipigilan. Talagang pag pinanganak, doon siya Pwede- dumudumi ng may duming ganon? Pwede Oo. pong dumumi siya sa loob Oo. nang hindi pa siya pinapanganak. Oh. Yun po yung mga cases na gano'n. Akala ko pa naman hindi dumudumi ang bata kapag nasa loob. Pag Dumudumi rin pala yes, sila. dudumi siya ma'am kapag nagkaroon na ng mga stress factors, mga ganun po. Dahil gusto na niya lumabas, hindi pa makalabas. Yes, opo. Wow. Oo, nagkakaroon ng distress si baby sa loob. Paano nyo nililinisin yung dumi na yun? Napupunta po siya, nahalo po siya Sa doon sa placenta? tubig. Hindi Sa po, amniotic? sa amniotic fluid.
wow. Oo, nahahalo po siya doon. So, makikita po namin, ma'am, na pag kulay green na yun, ang normal po natin na amniotic fluid ay puti. White or clear. Kapag kulay green na po siya, ibig sabihin po naka-poops na si baby doon sa loob. So, meron po kaming certain time na dapat makapanganak na siya. How interesting, Yes. Kapag hindi po in a certain time na makapanganak siya, that's the time na may kakaroon na kami ng management na kailangan namin siyang ilipat ng hospital for another Kasi another baka management. magka-infection, pati si mommy ba? Yes, opo. Oo. Okay. Anyway, naku, talaga napaka-interesting pala talaga, no? At ng pagpapaanak ko. Kaya pala nagustuhan mo. Anyway, mamaya pag-usapan pa natin yung iba pang mga iniisip natin o yung ating mga gusto itanong tungkol sa panganganak sa pagbabalik po ng Botika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po yung mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. At syempre, kasama pa rin natin si Miss Remy Martin. Siya po ay isang nurse at saka midwife din. At pinag-usapan nga natin ang tungkol sa panganganak under the care of a midwife. Na pwede naman pala. Ilang taon ba ang pinag-aaralan ng midwifery ba ang tawag dyan? Ang midwifery po ngayon is, before po is 2 years siya. So, diploma in midwifery. And then ngayon po is 4 years na po siya. Itinaas na po ng Bachelor of Science in Midwifery po. Wow! Yes, kaya tuwang-tuwa din po kami na ano siya, na naging bachelor siya. Kasi yung profession po namin is hindi siya basta-basta lang talaga. So, tuwang-tuwa naman po kami na naitaas as bachelor po yung na-promote. aming... So, paano yung mga 2 years lang na nag-take? Nagiging BS na rin sila o diploma pa rin yun? Diploma pa din, ma'am, pero mag-e-enroll sila ng as third year. Okay. Opo. Para matapos nila Para at matapos maging po BS nila yung BS nila. Uy, that's good. Yes, Oo. opo. Kaya po, masayang-masaya naman po kami at naging bachelor na po ang ating mga midwife. Oo nga. Kulang na lang tawagin kayong doktor pala, no? Kasi ganun din naman yung pina-perform nila mga tasks. Di ba? Opo. Napakahirap din kaya na magpakaanak. Lalo na natural pa yung pamamaraan ng pagpapaanak. Pero, ang gusto malaman ng ating mga kababayan, kung kunyari, pinili nila, nakita naman nila, uy, mukhang normal naman yung panganganak ko. So sa Comadrona ako pupunta, sa Lying-in Clinic ako pupunta. Ano mga dapat nilang ihanda para sa kanilang panganganak? Unang-una po, kailangan nilang ihanda yung record nila ng previous mga check-up po nila. Like, for example, nag-check up sila sa health centers or mga private OB or private clinics. So, kailangan po nilang dalhin yon. Pangalawa po, yung mga laboratory and ultrasound results po nila. Okay? Pangatlo, napaka-importante po, meron po kaming birth plan. So, lahat po ng buntis, meron pong natatanggap na birth plan. So, parang baby record, gano'n? Yes po. Okay. Especially sa mga health centers natin. So, yung birth plan na po yun, nakalagay doon is yung kung saan, plano po yon kung saan, or plano sa paghanda sa panganganak po nila. So, nandoon po yung kung sino yung gusto nila mag-handle ng ng delivery nila, saang hospital po sila or birthing facility, at saka ano po yung gagamitin nilang transportation. So, nagiging rin po namin yon, guide and communication between sa amin at saka dun sa pasyente, kung ano po yung management na gagawin namin sa kanila na
tungkol sa pagiging safe at kaligtasan ng panganganak po nila. Oo. Okay, so paano yung walang birth plan? Yung katulad nga na sabi mo, bigla na lang dadalhin sa inyo ng jeep o ng tricycle, manganganak na. So paano yung wala silang birth plan? Wala na po kaming magagawa, ma'am. Pag nandun na talaga, sabi ko nga po, pag imminent yung delivery, is wala na po kaming choice kundi i-handle si patient. So, hanggat kaya naming maging safe silang dalawa, yun po yung gagawin namin. Oo, pero ito ang isa sa mga, kasi ako nanganak ako cesarean So hindi ko alam kung paano ang pain ng isang nanganganak ng natural. Kasi ako nakatulog lang ako. Opo. Pagising ko, ay may baby na. At tinatanggi, sabi ko, baby ko ba yan? Kasi ang pula-pula. Opo. So, yung pain kasi ng isang nanganganak na natural, binibigyan nyo ba sila ng anything para ma-lessen yung pain nila, or talagang natural pain, mararamdaman niya lahat yun? Actually, ma'am, nagkakaroon po kami ng one-on-one interaction with patient, or pag during prenatal pa lang po nila is nag-health teaching na kami or tinuturuan na namin sila. Kumbaga parang tinuturo na namin sa kanila kung ano po yung i-expect po nila during their labor, tsaka doon sa panganganak po nila. So expect po nila na may pain. So, yun po yung kailangan po namin i-explain yun sa kanila, kasi hindi lahat naman po ng normal delivery is talaga pong may mararamdaman po silang pain. Anong pain? Gaano kasakit? Gaano kasakit is makakaramdam sila ng parang pananakit ng balakang. Okay. And then paninigas ng tiyan. Okay. So yun po yung mga doon sa paglabas. Sa paglabas po, para po silang napupups. Parang napupupo lang na hindi mailabas? Parang yes, parang matigas lang? Napatigas na poops po. Okay. Ganon po yung pero hindi naman yung parang feeling mo nahihiwa o parang mayroong humihiwa dun sa hindi naman vaginal po. canal Hindi mo? po. Yun lang po talaga ang nararamdaman nila. Parang may kailangan silang ilabas dun sa may nila. So talaga ang pinakamasakit yung contraction? Yes, yung contractions po. Opo. Naramdaman din naman natin yun na nag-cesarean section Opo. Tapos ang mahirap pa, pag nag-cesarean ka, yung after, di ba, ang sakit ng sugat, di ba? Tapos may times na naninigas pa rin yan, at saka yung pag pumasok yung hangin doon sa loob ng tiyan mo, yun ang pinaka hindi ko makalimutang sakit. Kaya sabi ko, hindi na ako magbubuntis. Kasi yun talaga ang sakit. Masakit. Oo, na umiikot siya na kailangan kang lagyan ng suppository para mailabas mo yung napakasakit na yun. Yun ang pinakamasakit. Masakit. Oo. So, ang isa pa lang normal ng anak, walang sugat? Maaari pong meron, maaari din pong wala. Yun po yung kanina na po napag-usapan natin na sa amin po as a midwife is hanggat maaari is hindi po kami maghiwa. Opo. Ano po kami, so perineal support lang po kami. Okay. Pero after panganganak, ano ang dapat gagawin kay mommy? Kay mommy po is kailangan po pagkatapos manganak is talagang kailangan breastfeeding po. Okay? Papa-breastfeed niya po si baby. Kasi nakakatulong din po yon na mag-contract yung yung matres niya para hindi naman po siya duguin. So kailangan po kasi pagkatapos manganak is well contracted pa din po yung matres ng isang pasyente para po hindi po magdugo or hindi po sila labasan ng maraming dugo. Okay. Oo. Paano yung pag-ihi nila? Totoo ba yun hindi pwede mag-squat daw si mommy kapag umiihi? Kasi daw baka pasukin ng hangin. Hindi naman po totoo yun. Hindi totoo yun. Opo, hindi po totoo. Kasi daw nakabuka pa yun. So hindi totoo. Opo, hindi po totoo yun. Nakakaihi naman po sila. Nang maayos. Opo, nang maayos. At saka hindi normal. papasukin ng hangin. Hindi po, wala pong Oo. At saka yung wag ka raw maligo muna kapag nanganak ka. Yun po ang ngayon hindi po totoo. Kasi po, katulad po may mga pasyente po tayo ng bagong panganak, may mga tahi, doon po nagkakaroon ng infection. So kapag hindi po naligo, hindi nalinis yung sugat, doon na po mag-uumpisa lalagnatin yung pasyente, babalik na lang po sa amin, may komplikasyon na, medyo hindi na maganda po yung amoy ng tahi, kasi hindi nga po hindi nakakaligo or hindi nalilinisan yung mga sugat nila. Pero kapag normal ang delivery mo, hindi naman kailangan may special na paghuhugas
doon sa area, sa vaginal area? May tinuturo po kaming kung paano po yung tamang paghugas at saka yung tubig na yung na hindi naman po gaano kalamigan. So maligam-gam na tubig, pwedeng sabunin? Opo, kahit pwede anong po. klaseng sabon? Pwede po. Okay. Oo. So yun po yung ina-advise namin sa kanila. Tapos ang baby ba, pagkapanganak, nililiguan nyo na kayong mga kumadron? Hindi po, ma'am. Ang ano po natin is 6 hours after delivery po. So yun po yung standard natin. Tapos ano ang paligo nyo? Maligam-gam din? Maligam-gam po na tubig. Oo. Hindi Sinasabon na rin? Opo, sinasabon na rin po sila baby. Oo. Paano yung kung kunyari may cradle cap? Yung sabi nila merong matigas na parang balakubak doon sa ulo ni baby. Natatanggal naman po siya, ma'am. So hindi naman po siya nagsistay ng ng yung parang permanent po. Natatanggal naman po siya. Okay. So mamaya, Nurse Remy and Midwife Remy, Nurse Midwife turuan mo kami kung paano aalagaan si mommy tsaka si baby pagkatapos nung delivery ni baby. At yan ay sa pagbabalik po ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Butika ni Tita. Kasama pa rin natin si Nurse Midwife Rem Martin ng, anong pangalan nga ulit ng inyong clinic? Zetis Pink Angels po. Zeti? Yes, Zetis. Zetis Pink Angels. Yes. So, yung Zetis po, kasi kaya po siya Zetis Pink Angels. Zeti is the son nung owner, which is si Ma'am Marichu. And then Pink. Kayo ba, ma'am? Okay. Then pink is para sa mga mommies. Angels is for the babies po. Okay. Kaya po siya Zetis Pink Angels. Si Ma'am Marichu ba? Nurse din? Nurse din by profession. Opo, nurse by profession. Okay. So, ngayon, yun nga, anong gagawin kapag kunyari nanganak na si mommy tsaka si baby para masigurong safe pa rin silang dalawa? Unang-una po, sa nutrition. So, kailangan syempre si baby po is magbe-breastfeed na po si baby. So, tamang nutrition po kay mommy, tamang pagkain ng mga masusustansyang pagkain, yun po yung kailangan. Pangalawa po is yung hygiene. Hygiene po, kailangan pong maligo, kailangan malinisan yung mga sugat or tahi na kung meron po siya nung pagkatapos niyang manganak. Pangatlo po is kailangan po niyang mag-follow up, check up po doon sa kung sino po yung nag-handle po sa kanya. Either sa hospital or sa lying in po para masigurado namin na ininom niya po ba yung mga gamot na inireseta po namin or mga vitamins, kasi po hindi lang po during prenatal or pagbubuntis yung mga vitamina na binibigay po natin. Hanggang sa pagkapanganak po yan. Kasi nagpapasuso si yes, mommy. Yes, nagpapasuso. Syempre po, nagkaroon ng mga blood loss, nagkaroon ng mga pagdurugo, kahit papaano. So, yung mga ferrous sulfate na kailangan natin, vitamin C, yung mga ganun po. Kayo ba sa lying-in clinic, nag-educate din kayo tungkol sa pagpaplano nila ng pamilya? Yes po, ma'am. Nagkakaroon po kami ng mga mother's class. So, nag-iipon po kami ng mga pasyente na kahit hindi, yung mga yung mga natapos na nanganak or tsaka yung mga buntis, nagtuturo po kami kung ano yung kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya. Pacing. Yes. Baka mamaya makita mo na naman. Siyam na buwan pa lang. Nandito ka na naman. Opo. Usually po, nagagawa po kami ng mga mother's class namin. Kasi para to educate naman po yung ating mga pasyente. Okay. At saka kinakailangan din na bago po kayo manganak, yung sa panahon pala ng pagbubuntis, nakikipagkita na kayo. Opo. Sa inyong doktor o kaya pwede rin na pumunta sa inyo, kayo ang hihinga ng tulong. Kung kunyari, na sa prenatal pala. Yes, pwede po. Okay. So, open po kami yung mga, yung clinics. Kayo ang magbe-birth plan para sa kanila. Tutulungan po namin sila para po, i-guide po namin sila. Kasi yung birth plan po kailangan po with yung consent po nila, yung gusto nila yung gagawin din nila, na aakma dun sa pangangailangan nilang medical. Meron din ba kayo tinuturong breathing exercises para mas kalmado sila, tsaka mailabas nila ng maayos si baby? Yes, meron din po. Mas maganda po at sinasama po namin yung husband or yung partner para po dalawa po sila na magtutulungan, hindi lang si mommy. Kasi 'di ba sa iba po si mommy lang, walang tulong ni hubby or ni husband. So gusto namin na involved silang pareho. True, dapat yes, lang. Opo. At saka kahit sa panganganak
Dapat pagkapanganak din, kayo yung nag-aalaga na inyong baby. Opo. Katulad ni Nino Noval, yan, nag-aalaga yan. Opo, actually po, sa kahit mga... hindi niya baby, inaalagaan. Dapat, di ba? Opo, during delivery po, pinapapasok namin si husband, ma'am. And then, binibigyan namin... Para alam din niya kung ano hirap ni mami, no? Tsaka binibigyan namin sila ng na pwede sila yung mag-cut ng cord, ng umbilical cord ni baby. Oo. So, parang para maramdaman nila yung pagiging tatay nila. Dapat pala, pinaganon ko yung asawa ko para nalaman niya kung ganong hirap. Pero, ma'am, sige, imbitahin mo sila dun sa inyong clinic. Saan kayo matatagpuan? Hello po. Matatagpuan niyo po kami Zetis Pink Angels Quezon City and Zetis Pink Angels Laguna. Located po sa number 9 Glen Street, Barangay Culiat, Quezon City. And then sa Laguna naman po, 1 Santa Rosa Prime, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. So, welcome na welcome po lahat ng mga mommies natin. Sige lang, mga anak kayong mga anak. Okay. Anyway, thank you so much again. Thank you po, ma'am. Nurse midwife, Remy Martin. Remy Martin, thank you so much sa iyo. At syempre, sa lahat po ng mga kaibigan natin sa Zetis. Yes, Zetis. Pink Angels. And of course, kay San. Maraming salamat sa iyo. At sa lahat nating mga kasamahan dito, syempre sa pangunguna ni Nino Noval, si James Eden, si John Lloyd, ayan, bago natin kasama. At saka, syempre, kay Anto, ng ating executive producer, sa ating news director, Judith Larino, gayon din sa ating mga bossing, Edgar Gabangon, si Dennis Antenor, and attorney Neil Macrante. At syempre, sa inyong lahat na palaging nakatutok, thank you nga pala sa ating mga kaibigan sa tagig.com, si Jason Pulga, si Dec Tirante, at saka si Myra Cosmin. At para sa tamang reseta, dito lang kayo sa butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahatisayne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahatisarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.